IJKA-ONP QISTUB WHYNC. Now I know my ABC. This time won't you say that me? Mia, sandali. Pigil ni Amarion sa dalagang naghahanda na ng mga gamit. Hinarap ni Mia ang company commander ng 65 Infantry Battalion at matabang na sinalubong ang mga matitiim na titig nito. Hindi mo ako pwedeng pigilan. Alam mo yan. Napabuga ng malalim na hininga si Amarion. I know. Pero paalalahanan lang kita, Mia. Delikado ang misyon na ito. Kapag nalaman nilang you're one of us, ay tiyak na ikakapahamak mo ito. Bakit kasi kailangan ikaw pa ang pumasok sa kuta ng mga rebelde sa Mount Dulang-Dulang? Marami tayong intelligence officer na pwede. Pero hindi na natapos pa ni Major Amarion Vega ang sasabihin ng sinilyuhan ni Mia nang halika mga labi nito. Isang mainit na halik na puno ng pagmamahal. Napapapikit na lamang si Amarion habang natitigasan. Joke lang. Habang gumagalaw ang mga labi niya sa ibabaw ng mga labi ni Mia. Napakatamis ng halik na iyon ni Mia na ayaw pa sanang tapusin ni Amarion. Pero binitawan na siya ng dalaga. Naiintindihan kita, Major Vega. I can take care of myself. At naghanda ako sa misyon na ito, ang iligtas ang mga kasamahan nating bihag na ng mga rebelde. Hindi ako papayag na ang lahat ng sakripisyon ng ating unit na hulihin si Commander Bayong ay mauwi sa wala. Determinadong saad ni Mia. Muli ay marahas na buntong hininga ang kumawala kay Amarion at niyakap ang dalagang sundalo mula sa likuran nito. Banayad na hinalikan niya ang tenga ng dalaga. Sige. Mag-ingat ka, Mia. Mahal na mahal kita at magpapakasal pa tayo balang araw. This will be your last mission. At pagkatapos ay hindi na ako papayag na tatakasan mo pa ako. Copy, may handsome Major Vega. Nakangiting salot ni Mia sa binata. Paano ba kita pipigilin? Gayong nakikita ko lang sa iyo ngayon ay ang determinasyon na iligtas ang mga kasamahan natin. Nanlulumong wika ni Amarion, sabay hinga ng malalim. Kasamahan natin sila, Amarion. Bunsong kapatid ko si Lucas at hindi ako mapakali kapag hindi ko malalaman ang kalagayan niya sa ngayon. Alam mo kung gaano kalupit ang mga nasasakupan ni Commander Bayong. They were known for being ruthless and heartless. Kapag hindi natin pakawalan si Commander Bayong, within this week ay papatayin nila ang isa sa 3 bihag nilang mga kasamahan nating Rangers. Wika ni Mia. Hindi ko kayang mawala ka sa akin, Mia. So, you should take care of yourself. Nakakunot noong wika ni Amarion. Huwag kang mag-alala, mag-iingat ako. Lalo na at may nag-iintay sa aking gwapo na Major Vega. Marami pa namang chicks ang pumipila sa gwapong Amarion ko. Nakatawang wika ni Mia. Sayong-sayo lang naman ako eh. Bulalas ni Amarion na muling niyakap si Mia. Habang nasa mga bisig niya ang dalaga, ay hinipa ni Amarion ang ulo ni Mia. Isang proteksyon ang ibinigay niya sa babae. Isang proteksyon na matagal na niyang tangan bilang anak ng engkantong Banwaanon ng Mount Dulang-Dulang. At sa araw na ito ay ibibigay niya ito kay Mia, kahit na ang kapalit noon ay
ay ang panganib sa bawat operasyon na gagawin nila, lalo na sa pagharang nila sa isang bagong support unit ng mga rebelde na aakyat ngayong gabi sa Mount Dulang-Dulang. Mas pipiliin niyang masaktan at masawi kaysa kay Mia. Muling hinalikan niya sa labi si Mia. Oras na para pakawalan niya ang dalaga, at sa oras na lalabas na ito sa kwartong kinaroroonan nila ay magsisimula na ang misyon nito bilang si Mia. Ang dalagang nakaranas kunwari ng karahasan ng mga militar sa Barangay Sungko. Ang Barangay Sungko ay ang pinakamalapit na barangay sa Mount Dulang-Dulang. Tahanan ito ng mga tribong Talaandig na ngayon kasalukuyang nasa ilalim ng kamay ng mga rebeldeng nasasakupan ni Commander Bayong. Ang dating matahimik na barangay nila sa ngayon ay napapalitan ng mayat mayang putukan sa tuwing nagsasagupaan ng parsa ng mga militar at ng mga rebelde. Noong nakarang araw sa huling operasyon ng Eagle Unit ng mga elite forces ng Scout Rangers, ay binihag nila si Commander Bayong. Pinapanawagan ng mga militar na sumuko na rin ang mga rebeldeng nasasakupan nito na kumukuta sa Mount Dulang-Dulang. Hindi pa natumbok ng militar ang saktong lokasyon ng mga rebeldeng grupo, kaya sa araw-araw ay sinusuyod nila ang malawak na kabundukan para magapi ang grupong ito. Gumanti naman ang mga nasasakupan ni Commander Bayong at binihag ang 3 sa mga kasamahan nila habang nagsasagawa ng medical mission sa Barangay Sungko. Sinalakay ng mga rebelde ang kanilang unit na namigay ng libreng serbisyong medikal at mga gamot sa mga tribong Talaandig. 3 rangers ang hinuli nila kapalit ng buhay ng dato na hinostage na mga rebelde. Kasali sa 3 scout ranger ay si Lucas, isang bagong salta sa militar at bunsong kapatid ni Sergeant Maria Mia Alcala, na leader ng intelligence unit ng Eagle Battalion ng Scout Rangers sa kabundukan din ng Dulang-Dulang. Simula kasi nang dumating ang mga rebelde sa Barangay Sungko ay nawala na ng kalayaan ang mga lumad na Talaandig. Ang mga produkto nila sa Bukeren ay sapilitang kinukuha ng mga rebelde para sa kanilang pagkain, kung kaya mas lalong nakaranas ng kahirapan ang mga tribo sa lugar na iyon. I love you, Mia. Ingatan mo ang sarili mo. May luha sa mga matang wika ni Amarion. I love you too, Amarion. Mag-iingat ka at huwag kang mag-alala sa akin. Ihintayin kita. Hihintayin ko ang pagbabalik mo. Bumalik ka sa aking buhay, Mia. I will, Amarion. Buhay akong babalik sa mga bisig mo. Pinahid ni Mia ang luha sa mga mata. Sa isang intelligence ng Eagle Unit, walang puwang kay Mia ang takot at pangamba. Ang puso niya ay binalot ng tapang para mailigtas ang mga kasamahang nasa mga kamay ng mga rebeldeng grupo at matumbok ang kuta nila upang tuluyan na nilang tapusin ang kasamaan ng mga ito. Pero sa tuwing nasa mga bisig siya ni Amarion, isang simpleng babae lamang si Mia na may pusong marupok na tumitibok sa isang makisig at gwapong si Amarion. Subalit sa ngayon, kailangan muna niyang lumayo sa binata para iligtas ang mga kasamahan. Papasukin ni Mia ang lungga ng mga rebelde para wakasan ang lahat ng kasamaan. Lumabas si Mia sa silid ng maliit na bahay na kinaroroonan ni Mia. Bahay iyon ng isang tribong Talaandig na si Camario. Si Camario ay isa sa kanilang mga informant na kumukuha ng mga mahahalagang impormasyon sa loob ng kilusan ng mga rebelde. Habang naiwan si Amarion sa loob na mailap ang mga mata, alerto ang tenga sa paligid habang sinisilip si Mia na palapit sa mga armadong grupo ng mga rebelde. Mia, mag-ingat ka, ani Amarion sa sarili. Maligayang pagdating sa samahan, Mia. Wika ni Anton
pangalawang leader ng rebeldeng grupo na pinamumunuan ni Commander Bayong. Napayuko si Mia. Kailangan niyang gampanan ng papel ng isang simpleng dalagang galing sa syudad para mag-aral. Ngunit umuwi sa kabundukan nang malamang pinatay ang mga magulang ng mga sundalo. "Nasaan sina ina at ama?" Malungkot na tanong ni Mia sa mga ito. "Nasa loob ng munting kapilya ang labi ng ina at ama mo. Pinatay sila ng mga sundalo sa isang maling akala. Inakala nilang supporter sa kilusan ng mga rebelde ang mga magulang mo. Kaya walang awa sila na minasakar ng mga sundalo." Pagbabalita ni Ana, isa sa mga babaeng rebelde na kasamahan ni na Anton. Kaagad na pumunta doon si Mia. Tahimik na lumuha si Mia habang niyakap ang kabaong ng mga magulang. Hindi siya ang totoong Mia na anak ng mag-asawang Inday at Samuel, kundi ang tunay na Mia ay safe na nagpapatuloy sa pag-aaral matapos ilibing ang mga magulang sa lungsod. Hindi naman ito kailanman nakita ng mga rebelde, kaya okay lang. At kinunsaba na ng mga sundalo ang mga katribong talaandig. Ang natitirang labi na nasa loob ng kabaong ay mga labi ng rebelde na nasunog sa loob ng sasakyan. Hindi na ito makilala. Ito ang balak na ginawa ni Amarion para matumbok nila ang totoong kuta ng mga rebelde. Halos sinuyod na nila ang kabuuan ng bundok ng dulang-dulang. Ngunit hindi nila matagpuan ang kuta ng mga ito. Ang totoong labi ng mga magulang ni Mia ay nailibing na sa lungsod. Ang mga sundalo na pinaratangan ng mga rebelde na pumatay sa mag-asawang Samuel at Inday. Pero ang totoo ay nagsuot lamang sila ng uniforme ng militar ng araw na naratrat nila ang pamamahay ng mga ito para ang mga sundalo ang pagbibintangan. Subalit, may nakakilala kay Anton ng araw na iyon. Kaya wala silang lusot sa ginawa nilang krimen. Mas lalo lamang silang kinamumuhian ng mga talaandig na wala namang magagawa dahil armado sila. "Mga hayop, pagbabayaran nila ang ginawa kina ama at ina." Bulalas ni Mia. Sa mga oras na iyon ay tinalo pa ni Mia sa acting niya ang aktres na si Jacqueline Jose. Tunay ang mga luhang umaagaw sa mga mata niya at kitang-kita sa mukha ang pananangi sa pagkamatay ng di umanong mga magulang. Mas lalo patuloy humanga si Amarion sa kanyang kasintahan. Natural ang pag-arte nito at hindi nahahalata ng mga rebelde na isa siyang peking Mia. "Tama na, Mia. Huwag kang mag-alala. Kaisa ang hangarin natin ang mapalayas ang mga abusadong sundalong iyan dito sa ating barangay. Magtatag tayo ng sarili nating gobyerno na hindi natin kailangang sumunod sa mga karahasan ng militar." Pag-aalo ni Ana kay Mia. "Nakahanda ka na bang sumama sa amin sa bundok ha, Mia?" Masigasig na tanong ni Anton. "Nakahanda na ako. Hintayin ko lang na mailibing sina ama at ina nang makapagpahinga na sila ng tuluyan bago ako sasama sa inyo sa kuta." Sagot naman ni Mia. Isang matagumpay ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Ana ng palihim. Ayon sa informant nila mula sa lungsod, ay matalino si Ana. Magaling na medical student, kaya magagamit nila ang kakayahan nito sa panggagamot sa mga kasamahan nilang sugatan sa giyera. Hindi sila nagkamaling patayin ang mag-asawang Samuel at Inday dahil sa katigasan ng mga ulo ng mga ito. Ayaw kasi ng mga ito na pauwiin sa kanilang nayon si Mia at itago mula sa kanila. Noong una ay nakiusap sila kay Samuel na pauwiin si Mia na isang medical student para may gagamot sa mga sugatang kasamahan nila. Subalit nagmamatigas sa mga ito, kaya sila na ang gumawa ng paraan para muling babalik ang anak ng mga ito doon sa barangay Sungko. Kinagabihan noon, sa isang normal at matahimik na gabi sa nayon ng Sungko, pumasok ang isang grupo ng mga rebelde na may dalang mga armas mula sa kabilang grupo na nasa kabilang bayan.
11 na ng gabi habang walang kaalam-alam ang mga tribo sa nayon. Matagumpay na nakapasok ang isang grupo ng mga rebelde. Papasok na sila sa makipot na hiking trail sa bundok ng dulang-dulang. At habang nakapwesto naman ang mga Scout Rangers na pinamumunuan ni Major Amarion Vega sa isang matarik na bahagi ng daanan ng mga rebeldeng grupo papasok sa Mount Dulang-Dulang. Alpha Team, secure the left flank. Bravo Team, covers the trail. Walang papalya. Wait for my signal at sabay-sabay tayong lulusog. Bulong ni Amarion sa kanyang hawak na radyo habang nakadapa sa lupa. Naghahanda naman ang mga musang at mabilis na kumilos sa utos ni Amarion. Habang malinaw na sinusuri ang bawat galaw ng mga kalabang pumapasok sa kabundukan. Hindi papayagan ni Major Amarion na makakapasok ang mga dekalibreng baril sa mga rebelde na nagkukuta sa loob ng Mount Dulang-Dulang. Konting-konti na lang at malilinis na nila ang kabundukang ito. Kaya naman, hindi siya papayag na magtagumpay ang mga ito sa pagpapapasok ng mga armas sa mga kasamahang rebelde. Kailangan makuha nila ang posisyon ng mga armas na high-powered gun para wala nang magamit pa ang mga kalaban nila. Targets approaching in the 3 minutes. Tandaan, Precision over firepower. Rangers, we strike fast. We strike clean. utos ni Amarion. Habang ang lahat ay naghahanda sa susunod niyang order, inayos nila ang posisyon ng mga hawak na M16 rifles at ang kanilang night vision scopes. Papalapit na ang kanilang kalaban. Naririnig na nila ang mga mabibigat na yabag ng mga rebeldeng may dalang mga armas. Rangers, execute now! Utos ni Amarion. Mabilis na kumilos sa mga ito na animoy mga nilalang sa dilim. At sa isang igla pa ay nabihag na nila ang 10 taong nagdala ng mga supply na mga armas para sa mga rebelde. Ang iilang nagtangkang lumaban ay maingat na nailigpit ng mga sundalo nang walang anumang nagawang ingay sa paligid. Soldiers, move out. Secure the area. Walang iiwan ng bakas. Muli ay utos ni Amarion habang nakatanaw sa matayog na bundok dulang-dulang at umuusal ng dasal para sa babaeng minamahal. Kinabukasan ay napaunat sa kinahihigaang papag si Mia. Maliwanag na ang paligid. Gabi na kasi silang dumating sa area na ito kagabi. Malayo ang nilakad nila mula sa nayo ng sungko. Bago pa sila makarating sa area nila na kinokotahan ng mga rebelde. Nakatago ang kuta nila sa malawak na kailaliman ng mabatong malaking bundok na nagmistulang malaking kuweba. Kaya hindi kaagad ito nahahanap ng mga Scout Ranger. Sa ngayon, ay kailangan makapagpadala si Mia ng mensahe kay Amarion para matukoy nito ang kinaroroonan niya. Pero bago ang lahat, ay kailangan muna niyang gampanan ang tungkulin para hindi siya pagdudahan ng mga kasamahan, lalo na sina Anton at Ana. Kaagad na nagpalit siya ng maaliwalas na damit at iginapos ang mahabang buhok, sabay suot ng ball cap. Sinuyod ni Mia ng tingin ng paligid. Napapaligiran sila ng mga limestone bedrock at sila ay nagkukuta sa kailaliman ng nagmistulang kuweba na mula sa limestone sa kabundukan. Kaya naman hindi ito natunto ng mga sundalo. Magandang umaga, Mia. Halika, mag-almusal na tayo. Naroon na ang mga kasamahan natin. Pagtawag sa kanya ni Ana. Sige, susunod na ako. Sagot niya kay Ana. Pero, paano sila? tanong ni Mia kay Ana. Napalingon naman si Ana sa tinutukoy niya. Ang 3 bihag nilang mga sundalo na nasa loob ng kulungang kubo na walang dingding. Tanging mga pawid lamang ang nakatabon sa kanila mula sa init at ulan. Gawa ang pawid sa pinagtagbi-tagbing patay na dahon ng saging. Napangisi naman si Ana at tinapik ang balikat niya. Wala silang pagkain, Mia.
Hihintayin na lang namin ang signal mula sa itaas para katayin ang mga yan. Isa iyan sa mga kasamahang militar na humuli kay Commander Bayong. Nakatawang wika ni Ana. Hindi napigilan ni Mia ang maikuyom ang kamao sa natuklasan. Kitang-kita niya ang pag-asa sa mga mata ni Lucas nang makita siya. Pero kailangan ni Mia na mag-ingat sapagkat isang maling galaw niya lang ay kamatayan ang naghihintay sa kanya. Anong kasalanan ng mga iyan sa inyo, Ana? Pagtatanong ni Mia sa kanila. Ang pagiging sundalo nila ay isang kasalanang mortal na nagawa nila sa buhay, Mia. Sila ang dahilan kung bakit mas lalong naghihirap ang mga tao habang ang mga mayayamang nasa gobyerno ay mas lalo pang yumayaman. Sagot ni Ana at tinapik ang balikat ni Mia. Napakabaluktot ng pag-iisip ni Ana. Halatang ang isipan ay nilamon na ng mga komunista. Pero hindi na siya nakipagtalo pa. Mas piniling manahimik na lang ng dalaga kahit nakabaliktaran ang ideolohiya sa isipan sa pinaglalaban ni Ana. Ayaw niyang mabululyaso ang misyon. Pagkapasok niya sa kuta nila ay kapansin-pansin kaagad ni Mia ang kakaibang tingin ng mga kalalakihan sa kanya. Mga tingin na may paghanga at halong pagnanasa. Kahit kasi morena ang balat ni Mia, ay makinis at balingkinitan ang kanyang katawan. Napakaseksi ni Mia at maganda. Kaya hindi mapipigilan ng mga ito ang sariling makadama ng paghanga sa dalaga. Siya si Mia, ang anak ng mag-asawang Samuel at Inday, na dating kasamahan sa kilusan. Pinatay sila ng mga sundalo noong nakaraang araw lang, kaya umuwi si Mia para makaganti sa masakit na sinapit ng mga magulang niya. Pakilala ni Anton kay Mia sa mga kasamahan. Maligayang pagdating, Mia. Pagbati ng mga ito sa kanya. Isang may edad na babae ang lumapit kay Mia. Inabutan siya nito ng puno ng saging na ginawang pinggan at kutsara. Kumain ka na, Ining. Pasensya na. Gulay lamang ang nailuto ko sa almusal. Ani ng babaeng nagpakilalang Anita. Isang matamis na ngiti lamang ang isinukli ni Mia sa may edad na babae. Sanay akong kumain ng gulay, Aling Anita. Ito ang kinalakihan ko dito sa nayon. Magiliw na sagot ni Mia sa babaeng may edad. Habang mula sa di kalayuan, ay rinig ni Mia ang pag-uusap ni na Anton at ng mga kasamahang lalaki. Paanong hanggang ngayon, nag-uumaga na lang, ay hindi pa dumating ang supply nating mga armas? Gigil na wika ni Dante. Hindi ko alam pero umaasa akong darating sila ngayong araw na ito. Baka nadali lang ng kaunti. Ani naman ni Anton. Paano kung nahuli na naman sila ng mga Scout Rangers? Tanong ni Ana sa mga kasamahan. Imposible, dahil maganda ang papel nila bilang mga mountain climbers na paakyat dito sa bundok. May permiso sila mula sa tourism, kaya imposibleng haharangin sila ng mga sundalo. Wika ni Anton. Sumang-ayon naman ang mga kasamahan nito habang si Mia ay nagdiriwang ang kalaoban. Ibig sabihin noon ay nagtagumpay sila ni Amarion sa isinagawang operasyon kagabi. Napabuntong hininga na lamang si Anton habang nakatingin sa malayo. Hindi sila pwedeng hindi darating. Kailangan natin ng mga baril para labanan ang puwersa ng militar. Kung hindi sila darating, ay mapipilitan tayong gawin ang matagal ng balak ni Commander Bayong. Ani naman ni Anton sa mga kasamahan. Mas delikado ang gagawin nating iyan. Alam mong hindi basta-basta ang negosyanteng si Mr. Madrigal. Marami siyang koneksyon, Anton. Bulalas ni Dante. Wala na akong pakialam. Sa oras na hindi darating ang mga armas, wala na akong ibang choice pa, kundi ay kausapin si Mr. Madrigal. At gagawin ko rin sa kanya ang ginawa natin noon sa mga taong kumakalaban sa organisasyon
ng rebelding grupo. Banta ni Anton. Iharap niyo sa akin ang mga bihag. Oras na para magsalita sila. Dagdag na utos ni Anton kay Dante. Kaagad na kinabahan si Mia habang hawak ang dalang medical kit para gamutin ang sugatang rebelde. Nasugatan ng mga ito sa huling sagupaan ng mga Scout Rangers at mga rebelde sa Mount Dulang-Dulang. Maingat na tinanggal ni Mia ang bendahe ng sugat nito. Ngunit napasinghap siya nang marinig ang sigaw ni Andy na isa sa mga bihag na sundalong kasamahan ng kapatid na si Lucas. Kaya natusok niya ng gunting ang sugat ng rebelde. Napahiyaw din dito sa sakit. Leche! Ano ba yan? Ang sakit ng sugat ko! Pagmumura nito. Hindi ko sinasadya. Pasyensya na, nabigla lang ako. Ni Mia na muling ibinaling ang atensyon sa ginagawa. Rinig na rinig niya ang bawat ungol sa sakit na nadarama ni Andy habang nagmistula itong pansimbag ni Anton. Mga hayop. Aniya sa sarili na nagpipigil ng damdamin. Parang hindi niya kakayanin ang pagpapahirap na ginawa ng mga ito kay Andy. Kaya napatayo si Mia at mabilis ang mga kamay na inagaw ang baril ni Anton sa tagiliran. Itinutok niya iyon kay Lucas. Wala naman siyang nababasang emosyon sa mga mata ng kapatid niya, pero hindi na kaya ni Mia ang paghihirap ni Andy. Kaya kailangan niyang gumawa ng paraan para matigil si Anton sa pananakit sa sundalo. Mia, anong ginagawa mo? Tanong ni Ana na nagulat sa ginawa niya. Mga sundalo sila, di ba? Hindi na sila dapat pang binubuhay. Sigaw niya sabay ikinasa ang kalibre 45 na baril. Mabilis namang hinablot ni Anton ang baril na hawak ni Mia at muling nilak iyon. Hindi pa ito ang tamang oras nila, Mia. Kailangan natin silang buhayin. Wika ni Anton. At bakit natin bubuhayin ang mga animal na yan, ha, Anton? Galit na tanong ni Mia na akmang aagawin muli ang baril. Mia, tumigil ka. Kailangan natin sila para sa kaligtasan ni Commander Bayong. Kapag mamatay sila, ay hindi makakalabas pa ng buhay sa poder nila si Commander Bayong. Paliwanag naman ni Ana sa kanya. Malakas na hinampas na Mia ng mga kamay niya si Lucas. Mga hayop kayo! Pinatay niyo ang mga magulang ko! Anyang sinakal si Lucas gamit ang mga kamay niya. Sa oras na makalabas ng kulungan si Commander Bayong, ay ako mismo ang tatapos sa inyong tatlo. Singhal ni Mia na nanlilisik ang mga mata. Napatawa naman si Anton sa nakitang galit ni Mia. Pagkatapos ay hinila siya ni Anton palayo sa mga sundalo. Tiisin mo na lang muna sa ngayon ang galit mo, Mia. Baka kaganta rin tayo sa mga sundalong yan. Bulalas ni Anton. Bantayan niyo si Mia na hindi makalapit sa mga bihag. Baguhan pa yan at baka hindi makatiis. Ani naman ni Ana sa mga kasamahan. Epektibo ang acting ni Mia dahil tumigil na si Anton sa pananakit niya sa mga sundalo. Parang tinusok-tusok ng karayom ang puso ni Mia sa nakitang ginawa ni Anton sa mga ito. Pero sinamantala niya kaninang pagkakataon habang sinasakal si Lucas. May ibinaba siyang pagkain sa loob ng bulsa ng jacket ng kapatid para kahit papano ay makakain ito. Hindi ako papayag na may masamang mangyari sa inyo. Ililigtas ko kayong buhay dito sa kuta ng mga rebelde. Uuwi tayong buhay. Anya sa sarili. Nanilingon si Lucas na nakatitig pala sa kanya. Kinagabihan noon sa kuta ng mga rebelde. Tulog na ang lahat. Wala nang naririnig si Mia na gising, kaya kumilos ang dalaga. Gumapang si Mia patungo sa kinaroroonan ng mga bihag at inabutan niya ang mga ito ng antibiotics. Ate Mia, ano to? Bulong ni Lucas sa kanya. Bukas ay itatakas ko kayo rito, kaya inumin niyo ang mga gamot na yan para may lakas kayong tumakbo bukas ng gabi.
Bulong ni Mia sa mga ito. May naghihintay sa inyong patrol sa kabilang bundok. Naroon si Amarion. At iparating niyo sa kanya ang mensahe kong ito. Ani Mia na nilagay sa bulsa ng pantalon ni Lucas ang isang maliit na papel. Ate Mia, mag-ingat ka. Ani Lucas na pinigil ang braso ni Mia. Tinanguan lamang ito ng dalaga. Nais man niyang kausapin si Lucas ay kailangan niyang bumalik sa loob ng kuta at baka may makakakita pa sa kanya. Mapa ang inilagay niya sa bulsa ni Lucas na iginuhit niya papunta sa tamang lokasyon na pinagkukutahan ng mga rebelde. Hindi kasi ito makikita dahil nasa ilalim ito ng napakalaking limestone bed na kung titignan ay normal na bukid lamang. Subalit sa ilalim nito ay nagmistulang napakalaking kuweba, kaya perpekto itong pinagtataguan ng mga rebelde. Hindi talaga maisip kaagad ng mga sundalo na naroon ang kuta nila sa ilalim ng malawak na limestone bed na iyon. Mabilis namang gumapang pabalik si Mia sa kinaroroonan. Ngunit nagulat siya nang nakita si Anton na nagro-robing sa paligid. Gising pa ito. Puntik na ako. Ani Mia sa sarili na mabilis na bumalik sa labas. Kunwari ay naupo siya sa malaking bato at tinatanaw ang bituin sa kalangitan. Sinong nariyan? Asik ni Anton. Ka Anton, ako ito. Mabilis na sagot ni Mia. Anong ginagawa mo rito? Gabi na at mahamog sa labas. Sagot ni Anton. Umingo si Mia at pinahid ang mga mata para magmistula siyang umiiyak sa harapan ni Anton. Namimiss ko lang sila, tatay at nanay. Hindi ko akalaing wala na akong babalikan dito sa Barangay Sungko. Na malamig na bangkay na lang ang babalikan ko, Anton. Hindi ako makapaniwalang sa isang iglap ay nag-iisa na lang ako sa mundo. Galit na galit ako ngayon, Anton. Mia, huwag kang mag-alala. Igaganti natin ang pagpatay nila sa mga magulang mo. Tama ang desisyon mong sumama sa amin sa kabundukan. Sagot naman ni Anton sa dalaga. Anong rason mo kung bakit ka sumapi sa kilusan ng mga rebelde, Anton? Biglang tanong ni Mia na napakaseryoso ang muka. Namatay ang mag-ina ko sa sagupaan ng mga rebelde at militar noon sa kabilang bayan. Hindi ko matanggap ang pagkawala nila. Si Commander Bayong ang nagbigay sa akin ng pag-asa na makamta ng hustisya para sa pamilya ko. Sagot naman ni Anton. Ngayon ba, nakamit mo na ang hustisyang hinahanap mo? Hindi pa. Dahil hindi ko kilala ang tumira sa pamilya ko. Kung ganun, papaano mo makamit ang hustisya na hinahanap mo kung hindi mo pala kilala ang pumatay sa pamilya mo? Kunwari ay nagugulahang tanong ni Mia sa lalaki. Hindi ko sila kilala, pero alam kong isa sa mga militar. Kaya isinumpa ko sa sariling papatayin ko ang lahat ng militar na kumakalaban sa kilusan namin sa kabundukan. Marami na akong pinatay na militar, Mia. Napakarami na. At napakasarap sa pakiramdam. Naiganti ko ng paulit-ulit ang pamilya ko. May galit na sagot naman ni Anton. Sandaling natigilan si Mia. Anton, hindi mo ba naisip na ang mga militar na pinatay mo ay hindi ang mga taong mismong pumatay sa pamilya mo? May pamilya din silang naghihintay sa kanila at ginagawa lang nila ang kanilang tungkulin para sa bayan. Hindi ba't parang nauwi rin sa wala ang lahat ng sakripisyo mo? Sa tingin mo ba, Anton, masaya ang pamilya mong nakikitang miserable ang buhay mo? Hindi nakapagsalita si Anton sa tinura ni Mia. Hindi akalain ni Anton na masabi iyon ni Mia sa kanya. Ang mga bagay na ilang taon na niyang naitatanong sa isipan niya. Kung masaya kaya ang asawa niya sa daming buhay ng militar na kinitil niya para makaganti sa kanila. Napatitig siya kay Mia na tumayo sa kinaupuan.
Magpapahinga na ako, Anton. Gabi na. Naiwan si Anton na nahuhulog sa malalim na pag-iisip dahil sa sinabi ni Mia sa kanya. Alauna ng madaling araw nang makadama si Mia nang may humalik sa kanyang mga labi. Namilog ang mga mata ng dalaga ng magising. Pakaramdam niya ay nasa paligid si Amarion at si Amarion ang humalik sa kanya. Napabangon si Mia at sinundan ang naririnig na yabag palabas sa kuta ng mga rebelde. Tumigil ang yabag na iyon sa isang malaking punong balete at doon ay nakita niyang nakatayo ang isang lalaking may mahabang puti at tuwid na buhok. Ano yan? Kinakabahang tanong ni Mia nang makita ang matulis at mahabang tenga ng nilalang. Hindi siya tao. Bulalas ni Mia. Mabilis na ikinasan niya ang baril at itinutok sa nilalang. Nangatugma ng mga tuhod pero alam niyang hindi tao ang nasa harapan niya. Nilalabanan ni Mia ang takot na bumalot sa katauhan niya ng mga sandaling iyon. Lalo na nang umihip ang malamig na hangin. Lalong nagpapatayo sa mga balahibo ni Mia ang malamig na ihip ng hangin sa madaling araw. Idagdag pa ang bilis ng kabog ng kanyang dibdib. Nais niyang sumigaw ngunit walang mga katagang nanula sa lalamunan ni Mia na mga oras na yon. Napasinghap na lamang siya nang lumingon ang nilalang na noon pa lamang niya nakita sa tanang buhay niya. Amarion? Tanging nasambit ng dalaga. Kahit mahaba ang buhok ng lalaki, kahit matulis na pahaba ang tenga nito, at ang mga matang nagkulay ginto, ay kilalang kilala ito ni Mia. Amarion, mahal ko. Anyang grabe ang lakas ng pintig ng puso. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa labi ng binata na lumapit kay Mia. Mahigpit na niyakap ni Amarion ang dalaga at sa isang igla pa ay nagiging tao na ito sa harapan niya. Namimiss na kita, Mia. At hindi ako mapalagay hanggat hindi kita masisilayan ngayong gabi. Wika ng binata. Isa kang... Hindi na ituloy ni Mia ang sasabihin nang mabilis na siniil ni Amarion ang mga nakaawang na labi ni Mia. Maalab ang mga halik ng binata na sinakop ang mga labi ng dalagang sundalo. Napakapit na lamang si Mia sa batok ng binata nang binuhat ni Amarion ang dalawang paa niya sa mga braso nito. Kalahating tao at kalahating engkanto ako, Mia. Pero hindi ko pwedeng gamitin ang kapangyarihan ko bilang engkanto laban sa mga rebelde dito sa bundok dalang-dulang. Malaking kaparusahan ang naghihintay sa akin kapag gagawin ko ang bagay na iyon. Anak ako ng isang banwaanon habang ang ina ko ay katutubong talaandig. Paliwanag ni Amarion sa kanya matapos maghiwalay ang kanilang mga labi. Natigilan si Mia sa narinig na revelasyon ni Amarion sa kanyang pagkatao. Natatakot ka ba sa akin, Mia? Nag-aalalang tanong ni Amarion sa dalaga. Napayoko na lamang ito. Hindi alam ni Amarion ang gagawin kung papaanong susuyuin si Mia kapag hindi siya nito matatanggap bilang kalahating tao at kalahating engkanto. Hindi ako kailanman matatakot sa iyo, Amarion. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal ka ng puso kong ito. Kabuang. Sagot ng dalaga na itinaas ang nakayukong mukha ng binata para magpantay ang mga mata nila habang itinuturo ang kanyang puso sa kaliwang dibdib. Sumilay ang isang simpatikong ngiti sa mga labi ni Amarion. Ito ang mga ngiting bumihag sa puso ni Mia sa unang pagkikita nila ni Amarion noon sa PMA class. Paano mo ako natuntun, Amarion? Tanong ni Mia sa binata na halata ang sigla ng boses. Sinundan ko ang amoy mo gamit ang kapangyarihan ko bilang engkanto dahil nag-aalala ako sa iyo. Ani Amarion sa dalaga. Pero mas nag-aalala ako sa iyo, Amarion.
Kapag makita ka ng mga rebelde ay hindi ka makakaligtas dito. Bulong ng dalaga habang buhat pa rin ang kasintahan. Maingat na naupo silang dalawa sa nakausling ugat ng punong kahoy. Hinaplos ni Amario ng pisngi ni Mia at muling pinataka ng mabining halik ang mga labi ng dalaga. Hindi nila ako makikita kapag nasaan yung engkanto ako. Pero kailangan kong bumalik ng kampo dahil hahanapin ako ng mga kasamahan natin, Mia. Alam kong kailangan mong bumalik doon at hindi ka rin pwede rito dahil pagpepiyastahan ka ng mga rebelde. Sa oras na makikita ka nila, mahal ko. Uuwi ako. Nais lang kitang makita. Napangiti ito na muli na naman siyang pinataka ng halik sa tungki ng matangos niyang ilong. At pagkatapos ay muling sinipat ni Amarion ang magandang mukha ni Mia. Bakit? Tanong ni Mia. Hindi mapalagay ang araw ko kapag hindi kita makita, Mia. Natuntun na rin natin ang kampo ng mga rebelde. Kaya hindi magtatagal. Makakabalik ka na sa akin. But I really can't wait to see you, Sergeant Maria Mia Alcala. Palatak ni Amarion. Ikaw talaga, pero hihintayin ko ang signal nyo sa susunod na araw. Ani Mia sa binata. Tumango naman si Amarion. Itataakas ko ang 3 bukas ng gabi, mahal ko. Sunduin nyo sina Lucas at sa susunod na araw ay lusubin na natin ang kuta nila bago pa man nila maisipang lumipat ng ibang lugar. Bulong ni Mia sa binata. Wow, brilliant idea, mahal ko. Sagot naman ni Amarion. Sa tuwing kaharap niya si Mia ay nawawala ang tigasing tono ni Amarion, kundi ang isang Amarion na malambing at mapagmahal ang naroon. Hindi nakikita ng mga kasamahan nila ang malambing na side ni Amarion at ang pagiging maalaga nito. Si Mia lamang ang nakakaalam sa bagay na iyon. At tanging si Mia lang din ang nakaranas sa pag-aalaga ni Amarion at paglalambing. Kaya ngayon, tila ayaw na siyang pakawalan pa ng binata. Ang matipunong braso nito'y nakapulupot sa katawan ni Mia, habang ang mukha naman ni Amarion ay nasa balikat niya nakasubsob. Sino ba naman ang ayaw ng ganon? Napakabait sa kanya ni Amarion at lahat ng gusto niya ay binibigay nito lagi sa kanya. Amarion, sige na, bumalik ka na at kailangan na rin akong bumalik sa loob. Bulong niya sa binata. Napakaaliwalas ng mukha nitong inilapit sa mukha niya. Kiss me one more time, Sergeant. That's an order. Nito sa tonong nagbibigay ng kuman. Gustong matawa ng malakas na Mia pero nag-aalala siyang may makarinig sa kanya at mahuli silang dalawa ni Amarion. Kaya mabilis niyang ginawa ang kuman ni Amarion, ang halikan nito. Pero sa pisngi lang. Gusto ko rito. Paglalambing ng binatang nakanguso pa sa kanya. Kinurot ni Mia ang tagiliran ni Amarion, ngunit mabilis namang hinalikan ito sa labi. Gustong-gusto niya ang paglalambing ni Amarion sa kanya sa tuwina. I love you, Mia. Aalis na ako at mag-ingat ka. Wika ni Amarion na itinayo ang dalaga mula sa kandungan niya. I love you more, my Major Amarion Viga. Mahinang bulong niya sa binata na dinampian ito muli ng halik sa pisngi. Tinatanaw niya si Amarion na nagbagong anyo at nakalutang sa ere habang nagpapalit anyo ito sa pagiging engkanto. Maingat namang bumalik sa kuta si Mia. Hindi na siya dinalaw pa ng antok dahil napuno ang isipan niya kay Amarion. Ang damuhong ito, wala na talaga akong ibang maisip pa, kundi ang mukha niya. Paano pa ba ako makakabalik sa pagtulog ngayon? Ani Mia sa sarili na kinikilig kapag naaalala ang mainit na halik ni Amarion. Hindi niya maipagkakailang
Maraming admirer na kadalagahang sundalo si Amarion at lalong hindi lingid sa kaalaman ng dalaga ang nadaramang inggit ng mga ito sa kanya, pero wala silang magagawa. Nagpapasalamat na lamang ng lubos ang dalaga na siya ang bumihag sa puso ng pinakabatang major na mga Scout Ranger sa kanilang division. Pagkabungad pa lang ng bukang liwayway ay bumangon na rin si Mia at natigilan siya nang makitang pinahirapan si Lucas ni Dante. Napakabilis ng tibok ng puso ni Mia nang makita si Lucas, ang bunsong kapatid na duguan. Naikuyom na naman ni Mia ang kamao. Hindi niya napigilang lumapit sa nagkakagulong rebelde. Iginapos nila si Lucas habang binubugbog ito ni Dante. Anong nangyayari dito, Dante? Tanong ni Mia na pinigil ang lalaki. Bitawan mo ko, Mia. Papatayin kong sundalong yan. Hindi nakarating mga supply nating armas dahil naharang ito ng mga Scout Rangers. Ni Dante. Hindi napigilan ni Mia ang kamao na sinuntok ang mukha ni Dante. Sira ulo ka ba? Kung napatay mo yan, mas lalong hindi na makakabalik rito sa ati si Commander Bayong. Asik ni Mia. Nanggigigil talaga siya sa Dante na ito. Saksakan sa yabang, wala namang binatbat. Tama si Mia. Itigil mo yan, Dante. Bulalas ni Anton na kakarating lang kasama si Ana na nanghuli ng isda sa sapa. Hindi kasalanan ng mga sundalong yan kung bakit nahuli ang mga kasamahan natin. Kasalanan ng mahinang utak nila na hindi man lang nag-iingat sa pagpasok rito. Ni Mia na sinuri ang sugat ni Lucas sa mukha. Sa oras na gagawa tayo ng maling galaw, kagaya na lang sa ginawa mo ngayon, Dante, sa tingin mo, ay hindi mapapasama si Commander Bayong. Masyado kang padalos-dalos. Hindi ka nag-iisip. Nagpupuyos na wika ni Mia. Tumahimik ka. Kabago-bago mo lang dito sa grupo pala desisyon ka na. Asik ni Dante kay Mia. Nagsasabi lang naman ako ng totoo Sagot naman ni Mia. Totoo o baka isa kang espiya ng mga sundalo? Kung hindi ka espiya, bakit mo ko pinigil na patayin sa bugbog ang lalaking yan? Asik na tanong ni Dante. Hindi nakahuma si Mia sa sinabi ni Dante. Pero hindi siya ganon kadaling hulihin. Sinapak niya ang mukha ni Dante. Wala ka ba talagang utak? Ako pa ang pinagbibintangan mong espiya. Ipinigil lang kita at baka mas lalong mapahamak si Commander Bayong dahil sa kabubuhan mo. Pakikipagtalo ni Mia kay Dante. Gigil naman si Dante na akmang bibigwasan si Mia, ngunit mabilis na humarang si Ana. Itinulak nito si Dante. Totoo naman ang sinabi ni Mia Huwag kasi puro kamao ang pinapairal mo. Gamitin mo rin minsan yung utak mo. Kung hindi ba naman kayo mga bobo na mga kasamahan mo, lalo na ikaw, at sinugod ang medical team ng mga sundalo, ay hindi mahuhuli si Commander Bayong. Tandaan mo, nahuli si Commander nang dahil sa katangahan mo, nang dahil sa kagustuhan ni Commander na iligtas kayo. Bulyaw naman ni Ana kay Dante. Tama na yan. Imbis na mag-away-away kayo, ay mas mabuti pang mag-isip tayo ng mas mabuting gagawin kung papaano natin mapaalis ang mga Scout Ranger sa Mount Dulang-Dulang. Ani naman ni Anton. Napapailing ito. Kulang tayo sa armas, kaya hindi tayo makagalaw ng maayos. Kailangan nating gumawa ng paraan ngayon. Nagpadala na ako ng mensahe sa kabilang grupo. Nangako silang bukas na bukas ay darating si Commander Tiago para pamunuan tayo. Dagdag pa ni Anton. Mia, gamutin mo yung sundalong yan. Kailangan natin ng mga yan para mapapanatiling buhay si Commander Bayong. Utos ni Anton sa kanya. Awang-awa si Mia na napatitig sa kapatid niya. Kailangan niyang mapaalis na niya ang mga ito mamayang gabi. Dinagdagan pa niya ang mensaheng nasa bulsa ni Lucas. Ibinunyag niya sa sulat na nakapaloob ang pagdating ni Commander Tiago sa kanilang kuta.
Kinagabihan ay hinihintay ni Mia ang tamang oras para sa kanyang pagkilos. Papakawalan niya ang 3 bihag para makauwi ang mga ito sa kanilang kampo. At pagkatapos nito, ay isusunod na nila ang kanilang plano ni Amarion. Ana, ako na ang magbantay ngayon. Magpahinga ka na. Narinig niyang utos ni Dante. Napangisi na lamang si Mia. Mabuti at si Dante ang magbabantay sa mga bihag. May katangahan ang lalaking ito at matagal na siyang nanggigigil dito. Kaya magagawa niya mamaya ang plano niya para sa lalaking ito. Noong mga bata pa sila ay wala siyang inahayaang manakit sa katawan ni Lucas. Ang kapal ng pagmumukha ni Dante para bigwasan ng paulit-ulit ang iniingatang kagapuhan ng bunso nilang si Lucas. Saktong pumatak ang 12:30 ng gabi. Ito na ang oras para kumilos. Takti naman. Gising ka pa, Dante. Pasikat ka talagang ungas ka. Ani Mia nang makitang nasa harapan ng kulungan ni na Lucas si Dante. Inaasar pa ni Dante ang mga ito. Pabida ka talaga, pues. Gagawin kitang bida sa sarili mong kwento at ako ang direktor. Nakangising wika ni Mia na lumapit sa kinaroroonan nila. Malakas na pinalo ni Mia ang batok ni Dante ng isang malaking kahoy. Sinong... Bago pa man ito nakita ang mukha niya, ay tuluyan na itong nawala ng malay. Inilabas ni Mia ang hunting knife na nakatago sa tagiliran niya para putulin ang mga lubid na nakatali sa katawan ng mga ito. Sige na, bilisan niyo na. Umalis na kayo habang wala pang nagising. Utos ni Mia habang mailap ang mga matang tinatanaw mula sa dagalayuan ang mga kasama ni Dante na nagroronda sa paligid. Sumaludo pa sa kanya ang mga ito pati na rin si Lucas. Nang nasigurado niyang nakaalis na ang mga ito, ay mabilis na hinatak niya ang katawan ni Dante sa di kalayuan sa kanilang kuta. Itinali niya ito sa malaking puno gamit ang baging. Luto na ang kwento para sa iyo bukas, Dante. Huwag kang mag-alala. Ikaw ang bida sa kwento mo. Ani Mia na tinapik ang pisngi ni Dante na wala pa ring malay. Pagkatapos nito ay dahan-dahan siyang pumuslit pabalik sa loob ng kanilang kuta na tila ba walang nangyari. Makakatulog na siya ng mahimbing ng gabing iyon at bukas ng umaga ay makakaganti na siya kay Dante sa ginawang pananakit nito kay Lucas. Excited na siyang gumising bukas para bigwasan ang mukha ni Dante. Saktong pagbungad ng haring araw sa silangan ay nagising si Mia sa mga nagkakagulong mga rebelde sa labas. Hindi niya napigilang mapangiti. Paniguradong natuklasan na ng mga ito na nakatakas na ang mga bihag. Kaagad na naghikab si Mia at bumangon. Inayos niya ang sarili at ipinusod ang mahabang buhok. Isinukbit ni Mia ang kalibre 45 na binigay sa kanya ni Anton at lumabas ng kuta nila. Bumungad sa kanya ang galit na si Anton. Hanapin si Dante. Baka kung ano na namang kalokohan ang pumasok sa kokote nun. Utos ni Anton. Ana, anong nangyayari? Bakit nagkakagulo kayo? Tanong kunwari ni Mia na lumapit sa babaeng nagkukuyom ng kamao. Napatitig sa kanya si Ana. Hindi ko pa alam. Nakatakas sa mga bihag at wala rito sa kuta si Dante. Hindi alam ng mga kasamahan niya kung saan ito nagpunta. Kanina pa rin nila hinahanap si Dante, madaling araw pa lang. Sagot ni Ana sa katanungan niya. Sa kabilang banda naman, sa kampo ng mga sundalo ay binigwasan ni Amarion ang commander ng mga rebeldeng grupo na nagmula sa katimugang bahagi ng kanilang rehiyon. Pinadala sana ito sa Mount Dulang-Dulang para pansamantalang pamahalaan ang grupo ni Commander Bayong habang nasa mga kamay pa ito ng mga militar. Nahuli ito ni na Amarion kaninang 2:00 ng madaling araw na pumupuslit at dumadaan sa ilog papasok sa Mount Dulang-Dulang.
Nahuli nila ito dahil sa intel report ni Mia na pinadala kina Lucas. Habang sina Lucas at ang dalawang kasama ay dinala sa ospital sa bayan. Ano ang counterplan natin ngayon, Major? Tanong ng kanilang Lieutenant Colonel na si Brian Braganza. Napangisi naman si Amario na nakipag-aruka ng matalim na tingin kay Commander Tiago. Simple lang, Lieutenant Colonel Braganza. Nais kong bilisan ang pagtatapos ng yugtong ito para sa mga rebelding grupo. Papasok ako sa kuta nila bilang si Commander Tiago para mas mapabilis nating masupres ang puwersa nila sa Mount Dulang-Dulang. Hayop ka! Salbahe! Pagkawalan mo ako rito! Sigaw ni Commander Tiago. Tse! Masyado ka maingay, Commander Tiago. Ihiramin ko lang naman ang panandalian ng identity mo. What's the big deal? Nakangiting tinapik ni Amarion ang balikat ni Commander Tiago. Napatawa naman si Lieutenant Colonel Braganza. Ang sabihin mo, Bok, na may-miss mo lang talaga si Sergeant Alcala. Kaya mo papasukin ang kuta ng mga rebelde. Haha, that's one thing. Hindi ko na kayang matapos ang araw na ito na hindi nakakasama si Mia. Palatak ni Amarion. Nagkatawanan ng dalawang opisyal ng Scout Ranger habang gigil na gigil ang bagong huling commander na si Tiago. Kapag nakakawala ako rito, ikaw ang unang kikitalan ko ng buhay, Major Vega. Sigaw ni Tiago na mas lalo pang nagwawala mula sa pagkakaposas ng mga kamay niya. Napakainam ng plano ni Mia, kaya balak ni Amario na sorpresahin ang dalaga sa pagpasok niya sa kuta ng mga rebelde bilang si Commander Tiago. Kaagad na inihanda ng mga Scout Ranger ang mga peke niyang papel, pati na rin ang mga may sirang baril na dala niya. Kailangan niya na magmukha siyang tagapagligtas ng mga rebelde pagkarating niya sa pinagkukutahan ng mga ito. Samantalang sa kabilang panig, natagpuan nila si Dante na nagwawala sa pagkagapo sa malaking punong kahoy. Iginapos ito sa mga baging kaya hindi ito nakawala at nakatali pa ang bibig. Galit na galit si Dante nang mapagtanto ang nangyari kagabi. Bitawan niyo ako. Asik niya sa mga kasamahan habang kinakaladkad siya ng mga ito pabalik sa kanilang kuta. Anton, natagpuan na namin si Dante. Pagre-report ng isang rebelding lalaki. Halos magkasabay na napatayo silang tatlo ni Ana, Anton at Mia. Kasalukuyan silang kumakain ng almusal nang marinig ang balita tungkol kay Dante. Mabilis pa sa kidlat na napalabas ng silid kainan si Anton. Bitbit nito ang armas habang mabilis na naglalakad patungo sa kinaroroonan ni Dante. Napasunod naman ang dalawang babae na sina Ana at Mia. Isang tanong, isang sagot, Dante. Sino ang nagpataka sa mga bihag? Bulyaw ni Anton na ikinasa ang hawak na baril. Namutla naman si Dante na napalahod sa harapan ni Anton. Wala akong kasalanan, Anton. Wala akong alam. Hindi ko alam kung sino ang pumalo sa bato ko. Basta may pumalo sa bato ko at pinakawalan ang mga bihag. Pero hindi ko nakita ang mukha niya. Nauutal na paliwanag ni Dante. Sa galit ni Anton ay tinutukan ito ng baril si Dante sa sintido hanggang sa naihi sa salawal si Dante sa takot kay Anton. Lalo na noong pinutukan siya ni Anton sa may paanan niya. Hindi naman siya tinamaan pero takot na takot siya sa maaaring gawin pa ni Anton sa kanya. Anton, wala talaga akong alam. Matagal na ako sa organisasyon natin. Hindi ako kailanman pumalpak sa mga misyon ko. Ngayon lang. Siguro may espiya na nakapasok sa atin, Anton. Ang babaeng yan. Si Mia. Baka siya ang espiya sa atin. Nanginginig na wika ni Dante. Ayan ka na naman sa mga paratang mo sa akin.
Hindi kaya matagal ka ng espiya kaya laging naiisahan ang mga militar ang grupo natin? Balik na tanong naman ni Mia sa lalaki. Anton, paniwalaan mo ako. Matagal na tayong magkasama, Anton. Pagmamakaawa ni Dante. Kapkapan yan at pagkatapos ay igapos. Hindi siya pakakawalan hanggat hindi lalabas ang katotohanan. Kung sino ang espiya dito sa loob. Wika ni Anton. Sandali lang. Pigil ni Anton sa mga kasamahang rebelde na humila kay Dante. Bakit, Anton? Takang tanong ni Ana naman sa binata. Kapkapan iyan si Dante bago niyo dalhin sa kulungan. Pag-uutos muli ni Anton. Mabilis namang tumalima si Ana na kinapkapan ang katawan ni Dante. Ngunit natigilan si Ana nang makapa ang isang matigas na bagay na nakasukbit sa paanan ni Anton. Isang hunting knife ang nakuha ni Ana. Isang military hunting gun. Gulat na gulat ang lahat lalo na si Ana. Hindi naman maipinta ang mukha ni Anton habang tinadyakan ang katawan ni Dante. Hayop ka, traidor! Sigaw ni Anton na muling inihanda ang sarili para salakayin si Dante. Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Dante sa mga kabundukang nakapaligid sa kanilang kuta. Kalalaking tao pero kung sumigaw ay dinaig pa ang babae. Napangising ani ni Mia sa sarili. Sabi ko na nga ba, ito ang kutsilong ginamit sa pagputol ng mga nakagapos na bihag natin. Traidor ka, Dante. Paano mo itong nagawa sa samahan natin? Sigaw naman ni Ana. Ang mga kagaya mo ay hindi na dapat pang binubuhay. Sigaw naman ni Anton. Mag-honors daily ka, Anton. Huwag ka munang magpadalos-dalos ng desisyon. Kailangan nating pag-aralan ang lahat ng ito. Baka nagkakamali ka lang. Pigil ni Aling Anita kay Anton. Dumaan ang sandaling katahimikan sa kanilang lahat. Halos lahat ay sumang-ayon kay Aling Anita na mas mabuting mag-imbestiga muna bago hahatulan ng parusa si Dante. Tama si Aling Anita, Anton. Huwag kang magpadalos-dalos ng desisyon mo at baka nagkakamali lang tayo. Pagsang-ayon kunwari ni Mia. Pero ang totoo ay nanggigigil na siya kanina pang kalabitin ang gatilyo ng kalibre 45 na hawak niya. Isang matalim na titig ang itinapon ni Dante kay Mia. Gigil din ito kay Mia. Mas lalo pang lumalakas ang pagdududa ni Dante na si Mia ay isang espiya na padala ng mga sundalo para lamang malaman kung nasaan sila nagtatago, para iligtas din ang kanilang bihag. Mas lalo naman silang mahihirapan sa ngayon, lalo at wala na ang hawak nilang alas laban sa mga Scout Rangers para pakawala ng mga ito si Commander Bayong. Magpakasaya ka ngayon, Mia. Sa oras na malaman kung isa kang espiya, ay ako ang tatapos sa buhay mo. Ni Dante sa sarili. Matapos maigapos si Dante ng mga kasamahan, ay nagkanya-kanya na ang mga ito sa pagkuha ng almusal na niluluto ni Aling Anita, habang si Ana naman ay naiwang kasama si Dante. Ana, hindi ko magagawang magtaksel sa grupo natin. Kundi ako iniligtas noon ni Commander Bayong. Malamang ay patay na ako ngayon sa kasagsagan ng kaguluhan noon sa aming bukirin. Ni Dante kay Ana. Napangisi naman si Ana. Masyado ka kasing mapusok. Kuda ka ng kuda eh. Wala ka namang ebidensya laban kay Mia. Mahalaga si Mia sa grupo natin sa ngayon, lalo na sa galing niya sa paggamot ng mga sugatan. Magaling ding makipaglaban si Mia gawa ng magaling siya sa iba't ibang uri ng martial arts. Sa tingin mo ay basta-basta mo siyang matatalo nang wala kang ebidensya at puro ka lang duda. Gamitin mo kasi yung utak mo, Dante. Ani naman ni Ana. Kung ganon, nagdududa ka rin kay Mia? Tanong naman ni Dante kay Ana. Sino bang hindi?
Simula nang dumating siya sa atin ay mas lalong gumulo ang sitwasyon natin. Lahat ng plano natin ay laging nauutakan ng mga sundalo. Hindi tayo sigurado at tanging duda lamang ang mayroon tayo. Kaya mas mabuting manahimik tayo at magmasid na lang. Sagot ni Ana kay Dante. Nabunutan naman ng tinik sa puso si Dante sa narinig na sinabi sa kanya ni Ana. Kahit papano ay tama ito. Hindi sila paniniwalaan ng mga kasamahan nila kapag wala silang sapat na ebidensya laban kay Mia. Kaya naman, nakabuo ng plano ang dalawang sinad Ana at Dante. Na simula sa araw na ito ay mag-iingat na sila kay Mia. Paplanawin nila ang lahat para malaman kung ano talaga ang tunay na pakay nito, kung bakit ito pumasok sa kanilang grupo. Kitang-kita rin ni Ana na mas lalo pang napapalapit si Anton kay Mia sa mga nagdaang araw at hindi iyon nagugustuhan ni Ana. Naalerto ang lahat ang biglang dumating ang 5 tao na maraming dalang bagahe. Sinalubong kaagad ito ni Anton matapos magbigay ng signal sa kanila. Mga armas ang dala nila at kasama ang commander na itinalaga sa grupo nila pansamantalang kapalit kay Commander Bayong. Ito ay si Commander Tiago. Walang sino man ang nakakakilala sa kanya maliban kay Commander Bayong. Pero nang mabasa nila ang dala mga papeles na galing sa headquarter ng rebeldeng grupo, ay siya nga si Commander Tiago. Gulat na gulat si Mia nang magtama ang mga mata nila ni Commander Tiago. Hindi siya maaaring magkamali. Kilalang kilala niya ang mga matang iyon, lalo at kilalang kilala ng puso niya ang bagong commander na matikas na humarap sa mga rebelde dito sa Mount Dulang-Dulang. Kumusta ka na, Mia? Kaagad na bungad nito. Ang mga mata ay nakatuon sa kanya. Kilala mo siya, Commander Tiago? Gulat na tanong ni Anton. Tumangaw-tango naman ang matikas na lalaki na lumapit kay Mia at mahigpit na niyakap siya. Anong ginagawa mo, mahal ko? Bulong niya sa tenga ni Amarion. Sasamahan ka sa misyon mo. Bulong namang sagot nito. Oo. Kilalang kilala ko si Mia. Siya ang kasintahan kong nung iniwan sa paaralan at sumama ako sa grupo para mamundok. Hindi ko akalaing muling magtatagbo ang landas nating Mia. Sa ngayon, isa na akong commander. Sa akin na pinagkakatiwala ang mga tauhan ng dating leader namin. Nakangiting wika ni Amarion na nagkukunwaring si Commander Tiago. Naniningkit ang mga mata ni Ana sa nalamang si Mia ay kasintahan dati ni Commander Tiago. Marami na siyang narinig tungkol sa galing makipaglaban ni Commander Tiago, lalo na sa paggamit ng barel. Mas lalo pa kung gaano ito kagwapo at kalakas ang karisma sa mga babae. At hindi inaasahan ni Ana na kasintahan dati ito ni Mia. Bitawan mo na ako. Nakakahiya. Kaya pala, hindi ka na nagpakita sa akin. Yun pala ang dahilan mo. Sabi mo ay wala ka ng pinansyal. Ani Mia na bahagyang itinulak si Amarion palayo sa katawan niya at umakting na naman ito. Masayang-masaya ang mga rebelde sa dalang mga baril ni Commander Tiago. Lalong-lalo na at ito talaga ang kakailanganin nila sa ngayon. May sasagawa na nila ang kanilang balak sa malaking taniman ng pinya ni Mr. Madrigal dahil sapat na ang kanilang mga armas sa pagkakataong ito. Hindi ako papayag sa balak mo, Anton. Pagsalungat ni Amarion sa plano ni Anton. Matagal na kasing balak ni Anton na pagbayarin ang malaking pinyahan na pag-aari ni Mr. Madrigal ng buhay sa kanilang samahan. Malaki-laki ang kikitain nila sa pinyahan ni Mr. Madrigal dahil balitang galante ito. Napatiimbagang si Anton sa pagsalungat na ginawa ni Commander Tiago sa plano niya. Lalo pang nagsalubong ang kilay niya nang makita si Mia na lumabas sa kubo ng bagong commander. Kitang-kita niya ang namumulang leeg ng dalaga
na mas lalong ikinainis ni Anton. Dahil hindi niya maipagkakailang sa ilang araw na kasama niya si Mia, ay nagkakaroon na siya ng pagtingin dito sa dalaga. Anong ginagawa mo sa loob ng kubo ni Commander Tiago, Mia? Asik na tanong ni Anton kay Mia. Ngunit hinapit ni Commander Tiago ang katawan ni Mia at pinatakan ito ng halik sa noo. Magpahinga ka muna. Alam kong pagod ka. Uwi ka ni Amario na nahahalata ang pagkagusto ni Anton sa kasintahan niya. Mia, babae ka. Nakalimutan mo yatang lalaki si Commander Tiago. Bulyaw ni Anton. Hindi napigilan ni Amarion ang mapangiti. Ipinagbabawal sa kanilang lahing mga engkanto na manakit ng tao gamit ang kapangyarihan. Pero sa pagkakataong ito, nais niyang tangayin ng malakas na hangin si Anton at itapon sa bangin. Ayaw na ayaw niya ng mga lalaking lumalapit kay Mia. Napansin naman ni Mia ang pag-ihip ng malakas na hangin sa paligid, kaya mabilis na pinigil niya ang mga braso ni Amarion. Pagod ka rin naman, di ba, mahal ko? Magpahinga na muna tayo. Tama ka, Anton. Lalaki si Commander Tiago. Pero nakalimutan mo yatang kasintahan ko siya. At saka nakalimutan ko ring sabihin na kundi lang siya namundok, ay baka ikinasal na kami ng matagal na. Ani naman ni Mia. Sinadya niyang sabihin iyon dahil kaagad niyang napansin na hindi normal ang bugso ng hangin. Naalala niyang isang kalahating engkanto pala ang kasintahan niyang ito. May kontrol sila sa kalikasan, kaya kayang-kaya nitong utusan ng isang malakas na hangin para salantain ang kuta ng mga rebelde. Ngunit, isang matinding kaparusahan ang maghihintay kay Amarion sa oras na gagawin niya ang mga bagay na iyon. Nanlumo si Ana na labis ang paghanga kay Amarion na inakala nilang si Commander Tiago, habang si Anton naman ay nagpupuyos ang kalooban. Matagal na naming balak ang lusubin ng pinya ni Mr. Madrigal, Commander Tiago. Alam rin ni Commander Bayong ang plano namin. Masigasig na wika ni Anton. Wala na ba talaga kayong kadala-dala? Sa tingin niyo ba, sino ang masigit na maapektuhan sa gagawin niyo? Hindi si Mr. Madrigal, kundi ang mga maliliit na tauhan din niya na nagsusumikap mabuhay sa araw-araw. Nasaan na ba ang mga prinsipyo natin? Ani Amario na seryoso ang muka. Pagbabago ang nais nating iparating sa mga tao. Anong uring pagbabago ang ginagawa niyo? Kung umaasa lang kayo sa mga buwis mula sa mga magsasaka, negosyante at maliit na sektor ng mga manggagawa, kayo rin ang sumisira sa tunay na ipinaglalaban ng gobyernong komunismo. Isang pantay-pantay na lipunan, walang mataas at walang nasa laylayan. Isang lipunan na para sa mga mamamayan. Pero anong ginagawa niyo? Asik pa ni Amarion. Kung hindi namin ito gagawin, ay saan tayo kukuha ng pagkain kung wala tayong suporta mula sa mga pribadong sektor ng lipunan? Mayabang na sagot ni Anton. Ay, mali. Kung ganyan sana ang mindset mo bilang tao, ay hindi ka nararapat sa grupong ito. Isang pagkakamali ang pagsapin niyo sa grupo kung iniisip niyong aangat ang buhay niyo mula sa mga taong kinukutungan niyo. Kung paghihiganti naman laban sa inhustisya ang pakay niyo, ay nagkakamali pa rin kayo. Sa tingin niyo ba, makukuha niyo ang hustisya sa pamamagitan ng pagpatay ng maraming militar? Ginawa niyo rin sa pamilya nila ang nangyari sa iyo. Sa tingin niyo, hindi iyon inihustisya sa panig nila? Kayo lang ba ang nangangailangan ng hustisya? May tamang kalalagyan ng lahat sa tamang pagpataw ng batas. Hindi yung kamkamin natin sa mga kamay ang batas. Dahil hindi tayo Diyos. Mahabang litanya ni Amarion sa mga rebelde. Natahimik ang lahat sa mga sinabi ni Amarion, sapagkat tama siya at mali sila nang iniisip. Magiging masaya ba kayo
sa tuwing may napapatay kayo mga military men. Mga tao din sila na ginagawa lang ang trabaho nila. May mga pamilya silang naghihintay. Kung nais natin ang hustisya, bakit tayo nakikipagpatayan sa kanila? Kung nais natin ang pantay-pantay na lipunan, bakit nyo hihingian ng buwis sa mga pribadong sektor na kagaya ng negosyanteng si Mr. Madrigal? Nasaan ang pinaglalaban yung pantay-pantay na lipunan? Gayong inaagaw nyo mula sa mga maliliit na magsasaka ang mga harvest nilang ipapakain sana sa kani-kanilang pamilya. Namumuhay lang sila ng naaayon sa batas ng Diyos at tao. Ngayon, mag-isip kayo kung tama o mali ba iyang gagawin nyo, Anton. Kailan naging tama at pantay-pantay ang pang-aagaw mo sa kanila na mga perang pinaghirapan nila? Napalatak si Anton sa sinabi ni Commander Tiago. Hindi niya matatanggap ang mga sinasabi nito. Pero isang katanungan ang tumatak sa puso niya kung bakit ba niya ginagawa ang mga bagay na ito. Habang si Ana naman ay naguguluhan at naisip kung ang dumating sa kanilang kuta ay si Commander Tiago ba talaga o isang pare. Natahimik naman ang lahat at hindi nakahuma sa mga sinabi ni Commander Tiago. Hinila naman ni Mia si Amarion sa loob ng kubo at kinurot ang tagiliran. Ikaw talaga? Bakit? Tama naman ako ha. May mali ba sa sinabi ko? Tanong ni Amarion na hinawakan ng maliit na pisngi ni Mia. Napakatamis ng ngiti ni Mia sa labi na inilapit ang maliit na pisngi kay Amarion. Tamang-tama. Nagulat lang ako at hindi ko inaasahang napakagaling mo palang speaker. Naantig mo ang mga damdamin nila. I really can't be part of you, Mia. Namimiss kita. Kahit ilang oras pa lang kitang hindi nakikita. Ni Amarion. Anong balak mo sa kanila? Tanong ni Mia. Lulusubin sila at hulihin lahat. Ayokong may mamatay sa kanila. Naawa ko sa kanila, Mia. Biktima lamang sila ng peking ideolohiya at ginamit lamang sila ng mga taong nakakataas sa kanila. Ginamit ang galit nila para sa isang nabubulok na ideolohiya. Patuloy ni Amarion. Paano ang mga baril na dala mo? I swear, hindi nila magagamit iyon. Nakangiting sagot naman ni Amarion sa kasintahan. May tiwala ako sa iyo, Amarion. Pagkasabi noon ni Mia ay siniil niya ang namumulang mga labi ni Amarion. Mabilis namang tinugon iyon ng binata. Isang araw lang mula noong hindi niya nakita si Mia ay sobrang namimiss na niya ito. Nais niyang palaging kasama ito sa tabi niya. Kaya naman, pagkatapos na ng misyon na ito ni Mia, ay papakasalan na niya ang dalaga. Sa linya ng trabaho nila ay hindi sila pwedeng tumanggi sa kung saan man sila ilalagay na misyon. Mabuti na yung nakakasigurong pag-aari na niya si Mia ng buong buo. Nakakatulong din ang pagiging kalahating engkanto ni Amarion dahil nasusundan niya si Mia kahit saan ito magpunta sa kanyang anyo bilang engkanto. Kinagabihan, nakatalaga si Anton ng magbantay sa kanilang kuta. Kasama niya ang iilang mga kalalakihang rebelde, habang ang iba ay nagpapahinga. Kumusta ang pagbabantay niyo, Anton? Untag ni Amarion na nilapitan ng mga ito. Commander Tiago, gising ka pa pala? Tanong ni Anton sa binata. Hindi ako makatulog. Pasimpleng sagot ni Amarion. Mula sa di kalayuan ay naririnig na ng binatang si Amarion ang mga mahihinang yabag ng mga kasamahan niyang Scout Rangers. Nagsisimula na ang mga itong paligiran ang buong kampo. Kung normal kang tao ay wala ka namang maririnig maliban sa simpleng mga huni ng kuliglig at kulisap. Pero sa isang kalahating engkantong si Amarion ay naaamoy niya ang papalapit na platon ng mga Scout Ranger.
Dinig na dinig ng matulis niyang tenga ang bawat pagtapak ng mga sundalo sa lupa. Anton, sandali. Kung bibigyan ka ba ng pagkakataong piliin ang buhay mo, pipiliin mo ba ang buhay mo dito sa Mount Dulang-Dulang bilang rebelde? O ang mamuhay ng tahimik sa syudad at magkaroon ng bagong pamilya? Seryosong tanong ni Amarion kay Anton. Napatawa ng pagak si Anton at inabutan ng isang tasang kape si Amarion. Kung may pagkakataon akong mamili sa buhay ko, ay mas pipiliin ko ang tahimik na buhay at normal na pamilya. Pero simula nung tinahak ko ang landas na ito, ay ang mga kasamahan ko na ang itinuturing kong pamilya. Walang silbi ang balikan ko pa ang nakaraan dahil hindi na maibabalik pa kailanman ang minsang pagkakamali ko nang dahil sa kapusukan ko noon. Wika ni Anton at tila ba biglang inaantok ang diwa. Habang sa kabilang panig ang mga scout ranger ay gumagapang papalapit sa pinagkukutahan ng mga rebelde. Nailabas na nila kanina ang warning sign nila para kay Mia at Major Amarion. Rangers, stay alert. Utos ni Lieutenant Colonel Braganza habang pinakawalan ang Minelab MF-5 para madetect ang mga posibleng landmine sa paligid nito. Kapag may matagpuan naman, ay mabilis na na-detonate nila. Ito ang mga bomb expert nila. Rangers, standby at makinig. Alpha Team, maganda na. Bravo Team, ikutan niyo ang left flank at harangin ang pwedeng exit pass papuntang Sapa. Siguraduhin walang makalabas sa perimeter. Charlie Team, prepare for suppression fire kapag nagbigay na ako ng signal. Tandaan, hindi pwedeng tamaan ng dalawang kasamahan natin sa loob. Pagbibigay ni Lieutenant Colonel Braganza ng command sa mga scout rangers. Now, hold your position. Alpha Team, stand by. Bravo Team, move out. Mabilis na kumilos ang Bravo Team na pinaligiran ang kaliwang bahagi ng kuta ng mga rebelde. Kumalat ang mga scout rangers sa ikalawang bahagi ng paligid para masiguradong walang makalabas papunta sa exit pass ng Sapa. Habang ang natitirang Alpha Team at Charlie Team ay naghihintay ng susunod na command. Charlie Team, secure the area. Snipers, stay alert. Alpha Team, let's move in. Go! Go, go, go! Pumasok ang maraming scout ranger sa kuta ng mga rebelde. Ngunit pagpasok nila ay nakaposes na si Anton, Ana at mga kasamahan nitong nagbabantay sa kuta na nakaluhod sa harapan ni Major Amarion at Mia. Napapailing na lang si Lieutenant Braganza. Hindi man lang nila namalayan sa labas na kumilos na pala sa loob si Amarion. Good job, Major Viga. Sergeant Alcala. Pagsaludo ni Lieutenant Colonel Braganza sa dalawa. Mabilis na suminya si Amarion na ang iilan ay nasa loob ng kuta. Mabilis namang nagtungo ang mga scout ranger at nilusob ang kuta. Napakabilis ng lahat ng pangyayari. Walang nagawa ang mga rebelde sa loob, lalo na nang hindi pumutok ang mga baril na binigay sa kanila ni Commander Tiago. Kusa silang sumuko at hindi na nanlaban sa napakaraming sundalo sa paligid. Wala silang panalo kapag lalaban pa sila. Galit na galit si Dante nang malamang isang ang espiya si Mia at mas lalong nagbubuyos ang kalooban ni Anton at Ana. Naisahan sila ni Commander Tiago na siya palang tunay na Major Amarion Viga ang nakahuli kay Commander Bayong. Pero hindi maipaliwanag ni Anton ang nadarama kanina habang kausap ang peking si Commander Tiago.
Bigla siyang tila nawawala sa sarili. Bumalik na lamang sa katinoan ng isipan niya na nakagapos na silang lahat ng mga kasamahan nila. Congratulations sa inyong dalawa. Lalo na sa iyo, Sergeant Alcala. Job well done. Pagbati sa kanila ni Lieutenant Colonel Vega. Tagumpay ang kanilang misyon. Matagumpay na umuwi ang mga Scout Ranger at binihag ang lahat ng rebelde na nagkukuta sa Mount Dulang-Dulang. Samantalang nagpaiwan sa Mount Dulang-Dulang sina Marion at Mia. Saan mo ba ako dadalhin ha? Takang tanong ni Mia kay Marion. Kanina pa sila umaakyat sa Mount Dulang-Dulang hanggang sa tinakpan ni Marion na mga mata niya. Nadama ni Mia ang banayad ng mga halik ni Marion sa kanya. Narito na tayo sa kinalakihan kong lugar, Mia. Bulong ni Marion sa kanya habang nakayakap sa kanya mula sa likuran. Ang gwapong mukha ni Marion ay nakasandal sa kanyang balikat. Pagmulat ni Mia ng mga mata ay bumungad sa kanya ang napakaliwanag na paligid. Ang naglalakihang kahoy na nilulumutan na ay napakagandang tignan. Maraming lumilipad na alitaptap sa paligid na siyang nagdadala ng liwanag sa kapaligiran. Napahigit ng hininga si Mia nang masilayan ang ganda ng paligid. Lalo na nang mapadako ang mga mata sa matayog na waterfalls na nasa unahan. May magarang bahay pang nakatayo sa gitna ng kagubatang iyon. Diyan nakatira ang aking ina. Doong buhay pa siya, Mia. Halika. Diyan tayo magpapahinga ngayong gabi. At bukas na bukas ay ipapakilala kita sa ama kong Engkanto na nakatira dito sa talon ng Mount Dulang-Dulang. I love you, Marion. Kinakabahan talaga ako nang nasa misyon ako. Marami pa namang babae ang nakapaligid sa iyo. Kunwari ay nagtatampong anas ni Mia. Napahiyaw na lamang si Mia matapos buhati ni Marion sa matipunong bisig. I love you, Jo, Mia. Wala naman akong pakialam sa kanila. Alam mo namang sayong-sayo lang talaga ako. Sergeant Maria Mia Alcala. Ani Marion na maingat inilapag si Mia sa higaan at nagsisimulang gawaran ng maiinit niyang halik ang dalaga. Nang gabing iyon ay magkayakap ang dalawang magkasintahan na natutulog na magkatabi. Mas nananaig ang init na nadarama nila sa kanilang pag-ibig kaysa sa lamig na nakapalaob sa Mount Dulang-Dulang. At hanggang dito na lang ang kwentong ito. Kasi magkatabi na sila at sa tingin nyo, ano kayang ginagawa nila? Inosente ako eh.